Tapoy muna babasa na lang talata sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29. Dito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na Panginoong Isus ang binchi pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At ang siya'y mapagpasalamat ay pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At yun din naman hinawakan ng sarong pagkatapos sa makahapon. Sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa dugo ko. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito, at iniman ninyo ang sarong, ay nihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng sarong ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat siya sa atin ng tao kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom ng sarong. Sapagkat ang kumakain at uminom, ay uminom ng atol sa kanyang sarili, hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Magsitayo po lahat para sa tayo po yung Diyos Ama na mapangilan sa lahat, Panginoon, lubos sa mga salamat sa pagkakataon na binigay po sa amin na aming alalahanin ang katagalaan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Narito hawak na iyong ilungkod ang katas ng ubas na sinusunod po sa dugo at ang tinapay ng ligadura na sinusunod naman sa kanyang katawan. Dalangin na yung Panginoon na masusunod po ang mga bagay na ito at ang pag-isa po sa amin itatanggap. Dalangin namin na pagaling po sa amin ang kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkakasala at hindi na ay mas matibay ng ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ito po aming sa mong dalangin sa ngalan po ng anak na si Kristo Jesus ng Tigawalitas. Amen. At tayo po mapapatuloy para sa bagay sa Panginoon. Muli ba sa talata sa 1 Corinthians 16 verses 1 to 2. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo, kaya inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sarili ko, ang bawat isa sa inyo ay magpupod na magsimpang, ayon sa kanyang giniginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparihan ko. At gawin po natin ang page 68, 104 na start sa ako. When upon like billows you are tempestuous. Ready? Sing. When upon like billows you are tempestuous, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count
singsiwat dadaan. Tayo po'y muling sa Diyos ang mga nakakila, kapagilan sa lahat, Panginoon, kami po ay puso na kapasalamat sa lahat po ng mga biyaya kapala na binibigay po sa amin ang araw po. Papasalamat din po kami, Panginoon, sa pinahiram niyo po sa aming buhay at kalakasan sa mga oras na ito. Dalangin na yung Panginoon ng mga aming pagkabagan, naway magamit ito sa pagkapalaganan ng iyong banal na salita, at hindi na ay makatulong sa mga kalito namin na nangailangan sa aming pinansyal. Dalangin ng Panginoon sa mga susunod na araw na pakaingatan niyo po ulit, gabayan sa aming mga negosyo at trabaho, Panginoon, na ipagkilo po sa amin ang aming mga pangailangan sa aming pagkasira ng pangatawang Panginoon. Dalangin po namin na hindi po minsan mapakamakan at anong mga karamdaman, Panginoon. At hinihiling po namin, Panginoon, na pagkilo po sa amin ang kapayapaan sa mga puso at isipan. Muli kami po humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakasala. Ito po aming sa magdalangin sa mga po ng anak na si Kristo Jesus ang magkakapagligtas. Ngayon po kailanman. Amen. May tanong po ako. Meron. Meron, Brad. Okay lang. Pilitin na sa mga Kaya, halimbawa, yung about sins ba? Halimbawa, nabaptize ka na, then, pero hindi ako, hindi ito sinasabi sa sarili ko, ay naku, I'm clear. Halimbawa, nagkasala ka uli. Halimbawa, tao ka lang naman kasi, di ba? So, if ever nabaptize ka na, then natukso ka sa, sabi ko ulit, hindi ako to natukso ka halimbawa. So, wala na bang, wala na bang forgiveness na, Meron po. meron, di ba? hanggat buhay po tayo, pwede po tayo magsisi. Patawarin ka ng Diyos, Patawarin. uli, as long Huwag as, mo lang sasadya yung talaga yung sinasabi. Yeah. Papatawarin man ako kahit na magkakasala ko. Iba po. Kaya intentional po yun eh. Halimbawa, kung merong tukso, halimbawa, pakikiapig. Alam mo na talagang magkakasala ka, alam mo na. Di ba nga sabi po sa James 4:17 na sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at ito hindi ginagawa, mas kasalanan yun. At kung intentional po, ayon sa Hebrew 10:26, parang iniisip ko pa kasi natin yung Diyos po doon eh. intentional is sa way na tao ka lang, siguro natukso, dahil tao ka nga eh. Pero, I mean, alam mo na mali, pero di ba ang tao talaga tao ka eh. I mean, Example, that is halimbawa, by nature talaga na minsan. nagalit ka bigla, tapos napamura ka, at hindi mo naman intention na talagang mapamura ka dahil ang cycle ng tao ay nagagalit, natutuwa, alam ko yan, talagang nandun yan sa tinatawag na science. So, pag nagalit ka, basta makakapagsalita ka ng bad words. Which is kung talagang hindi intention na yung pagmumura na yun, hindi ka kagad ng tawad. Kasi naalala ko ba, di ba, may verse tayo sa Bible na nagtanong yung, hindi man ako masyado na sa Bible. May natanong, di ba, ilang beses kong patatawarin? Yung 7 times 7? 7 times 7. 7 times 7. So, ganun din ba ang ano ng Diyos sa atin na Sa tao po yun. Yung patatawarin yung isang kapwa. pero ang Diyos, ang sa isip ko na naman, ang God siguro, pagka nanghingi ka ng tawad sincerely at talagang hindi mo gagawin, siguro naman patatawarin ka ng Diyos. Parang ano po yan eh, halin tulad mo sa isang ama, yung anak mo, anak mo yan eh. Kung hihingi ng tawad sa'yo yan, talagang patatawarin mo. Kung ikaw, hindi po ako isang tatay sa pamangkin ko nga lang po eh. Kahit na anong pagkakasalan ng pamangkin ko, pag lumapit sa akin niya at tumingi ng sorry, patatawarin ko, how much more pa, Father? Eh tayo po ay anak po tayo ng Diyos. Kapag lumapit po tayo sa Kanya, siguro po patatawarin po talaga tayo. Pero huwag na ulitin siguro ulit. Kasi pag inulit mo ulit, parang iniinsulto mo na yung God. Habang nandito po tayo sa niya sa paghuhukom na, bro. Apo. Ang kaligtasan po kasi is Diyos lang ang makapagliligtas sa atin. At Diyos lang ang makakasigurado kung tayo po ay maligtas.